Amen, amen. Isa po mapagpalang tanghali po sa ating lahat para po sa lahat ng young people. Shout out po sa inyong lahat because this is your time. This Thursday is a special episode for the young people. Sa lahat po ng team preparation. Shout out po sa inyong lahat. At muli mga kapatid, salamat na sa tanghaling ito tayo po ay muli pong nagkasama-sama at upang tumanggap muli po ng pagpapala mula sa salita ng Diyos. And of course, sa ating pong mahal na pastor, the executive, the producer of this program, maraming salamat po, Pastor, for allowing me to be a part of this great program, at lalong-lalo na ang usapin ngayon ay patungkol sa mga young people. At ganoon din po kay Sir Maki. Sir Maki, maraming salamat for allowing me to be a guest to be a host this morning sa programa pong ito. Okay, at ganoon din po muli kasama ko na naman diyan si Sir John, si Sir Romir, at lagi kami nagkakasama. At salamat, walang iwanan. Amen. And of course, ganoon din po sa lahat po ng ating mga kapatiran na kasalukuyan nakasubaybay na po sa ating programa. Maaring hindi po kayo kabilang sa team focus, hindi po kayo kabilang sa team preparation, hindi po kayo young people, pero salamat for your presence. At yan po ay nagpapatuloy lamang na kayo po ay handa rin pong tumanggap ng pagpapala sa tanghali na ito. At maaring meron kayong mga anak na nasa school at nasa trabaho, and talagang maaring yung trabaho nila hindi sila pwedeng may istorbo. Mga kapatid, i-share nyo na lang po sa kanila ang inyo pong matututunan sa tanghali po na ito. And of course, nakamakailan po ay si Sir Conrad po ang nag-host po dito, at pinakinggan ko yung mga tinuro po ni Sir Conrad last week, kasi last week ay wala po tayong programa. Meron ba tayong programa last week? Meron din pala. Okay, yun ang last week pa yung pinakinggan ko eh. Pero mga kapatid, pero ako'y naniniwala na yung mga tinuro ni Sir Maki, ni Sir Conrad ay naging blessing po sa atin, and I do believe na ngayong hapon ay magiging blessing din po yung atin pong pag-uusapan. Alam niyo po, napakaganda po ng pinag-uusapan dito po sa young people. Ako po ay isang pamilyado na, isa na po akong tatay, may asawa na po ako, pero alam niyo po ay dumaan ako sa pagiging young people, at yung mga tinalaki ni Sir Maki, ni Sir Conrad ay sa totoo malaking blessing talaga. Kaya kung sa akin ay naging blessing, lalong-lalo na po sa mga young people na talagang sentro at ng mga tilalaki po nila Sir Conrad and Sir Maki. And ganun din po, nais ko pong i-shoutout ang aking mga kasamaan sa South Border family. Yan, at kita-kita nyo naman, naka-yellow po ako, dilawan, okay? Shoutout po sa lahat po ng dilawan dyan sa South Corner. Maraming salamat kung nandyan na kayo. Kung wala pa, paki-message na po sila. Nasa bubaybay na po sila sa ating po programa. Yan, nandyan na rin po yung aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Maisel Tagulabong Landicho, na yung naka-profile picture po na kulay dilaw din po kayo dyan. Talagang dilawan talaga. And of course, sa akin pong pinakamamahal na nanay, yan, nandyan yung aking nanay. And then, ganoon din po sa aking kapatid na si Angeli. Ayan, nandyan din po sila. Okay, at sige po, tayo po ay magtutuloy-tuloy na po. At muli, salamat sa Panginoon na tayo nagkasama-sama. At by the way, salamat pala sa lahat na nanalangin kahapon na maging maayos yung ating kuryente. Salamat before the end of the service ay naging maayos naman po. At biyaya ng Panginoon, nakabalik ang kuryente. Maraming salamat sa inyo pong prayers, at yun po ay pagpapatunay lamang na mawala naman ng kuryente, mga kapatid, tuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Okay? At walang sino man na makapipigil sa gawain po ng Panginoon. That is God's promise to His own church. Okay, sige po, tayo po ay magtutuloy-tuloy na
At by the way, nais ko munang i-shoutout at shoutout dito ni Sir Maki, ni Sir Conrad, yung mga young people. Tingnan natin kung mayroon tayong young people na makikita dito. Yan, nandiyan po si Ma'am Normie Varugis. Di ko lang alam kung ito po yung nanay na. Ma'am Normie? Nanay na. Ito ba yung nanay nila Varugis? Okay. At nila Stanley. Si Stanley, dyan yan sa area ko sa may Upper Bikutan eh. Nakita ko siya dyan eh. Okay, at nagkita kami sa Minute Burger. Pero hindi kami pares bumibili. Pares wala kaming pera eh. Nakikipanood lang sa mga kumakain. Nakita ko siya dyan eh sa Minute Burger at alam ko yung kanyang paupahan, yung kanyang inupahan. Inakyat ko siya doon. Okay, pero bihira siyang pupunta po doon. Okay, and then Ma'am Normie, pakikamusta lang po kay Stanley. At alam ko yung kapatid niya si Sandy Barugis. Yan, yun naman po yung babae. Amen. Naalala ko pa kasi yan yung mga halos kasabayan ko po. And then, ganoon din po kay John Versapatos. Yan, meron na po tayong young people na representative ng ng team ano to? Team Purposeful. Yan, amen. At nandyan din po si Samantha Pulido. Amen, amen. At ang young people ng Central East, Madeline Lorzano. At yan po ay Team Focus, Team Preparation na ba to? Team Focus pa rin. Amen, amen. Andyan din po, sino pa mga nandyan? Yan, at marami. Yan, si Irish, Sinyagan, Kalura. Ayan, nandyan po siya. And then, may mga ilan pa po. Parang konti ang young people ngayon. Sa mga young people na nakatune na po sa ating programa, please do share the link sa inyo pong mga ka-groupmate, ka-teammate sa Team Focus, sa team preparation, for them to be blessed this afternoon. By the way, nais ko po kayong welcome sa ating pong programang The Baptist Lunch and special episode for the young people. Okay, at yan po, wala na ako talaga makitang young people eh. Yun lang yung kinaya ng powers ko. Okay, kaya sayang yung ganito mga programa. At kung kayo po ay young people, ay tangkilikin nyo po ang programang makakatulong upang kayo po ay maging maayos po na young people. Okay, tayo po ay magtutuloy-tuloy na ang napakaganda po ng topic at natin ngayon. At kanina nga nasabihan po ko ni Sir Maki na ako muna po ang mag-host dito po sa Baptist Lunch, dito po para po sa mga young people. Kasakadila ng si Sir Maki po is with Pastor Hill Laurena doon po sa Ramos Tarlac at they are leading the young people, the delegates of the Balikatan 2026 at upang sila po ay matrain na maayos. And it's my pleasure and it's my privilege, mga kapatid, to be a part of this program for the young people. And I do believe that God does something for us this afternoon, lalo na po sa mga young people. Okay, at ang topic po ay it's all about the sovereign architect. The sovereign architect. At kamakailan ay narinig ko na ito po ay binigyan ng meaning ni Sir Conrad, at ang binigay na meaning ni Sir Conrad is pag sinabing sovereign is the highest or having unlimited power or authority. Having unlimited power or authority or a supreme ruler. Pag sabing supreme, yung pinakamataas talaga, highest, nangunguna, mga kapatid. First class, mga kapatid, yan po ang Panginoon. Okay? At atin naman paliwanag yung architect. Yamang ang topic is the sovereign architect. When we say architect, it is a person who designs. Okay? It is a person who designs building and advises in their construction. Yan din po yung pagpapaliwanag po ni Sir Conrad. Siya po yung isang taong architect po, siya po yung isang persona na nagdi-design. Okay? Ang architect po, he focuses more on design, vision, and purpose. Okay? Design, vision, and purpose. Okay? Yan po yung isa pong architect. Kaya napakalaki po ng role ng isang architect when it comes to building construction, mga kapatid. Napakalaki po ng role ng isang architect sa kadila ng siya po yung nagdi-design.
And of course, yung kanyang design, naniniwala ko, ay nakabase din sa purpose ng building at ganun din naman sa vision. Okay? Ang design ng building o ng isang bahay ay nakadepende of course sa purpose. Okay? At yan po ay isang napakalaking role, napakahalagang bagay when it comes to building construction. Yes, meron pong pagdating sa building construction, meron pa po diyang engineer. In fact, we can also consider God as a sovereign engineer. Pwede rin naman. Pero ngayon, ang focus natin, ang Panginoon as a sovereign architect of our life. Yan po yung focus po natin ngayon. Ngayon po, ang architect po, yan po ay nakapokus sa design and sa purpose po ng building. Okay, wag niyo pong kakalimutan sa design and purpose po ng building. Merong engineer, meron din naman tinatawag na yung foreman, yan si Sir Rafi sa Baptist Builder. Siya po yung foreman. Yung pinaka-architect natin si pastor na eh. Siya na yung engineer, siya na yung architect. Kinuha na ni pastor lahat. Kaya salamat na nasusustain ng Panginoon ang wisdom sa ating mahal na pastor. Could you imagine? Hindi kaya madali yun. Pero siyempre, minsan humingi ng advice si pastor sa nandiyan si Sir Noel Nool. May mga ilan siyang sila Sir Bernie, may mga ilan siyang hinihingi ng advice. Pero because of his experience na rin, talagang he can do it by his own, by the grace of God. Nililid niyang Baptist Builders at ang gamit lamang experience niya mga kapatid. And of course, may idea din po siya sa kadila ng gusto dati ni Pastor Ata, kung di ako nagkakamali, civil engineer. Mga ganun po. Kaya may idea din po talaga ating mahal na pastor, plus his exposure pagdating po sa building construction. Kaya he can lead the Baptist builders na kung saan si Serapi ang foreman at meron dyan mga skilled at meron din naman dyan na mga labor. Okay? May foreman na mas mataas sa mga skilled at may skilled na medyo mas may ano naman kaysa sa mga labor lamang. Okay? Pero dapat itong lahat ng ito, ang architect, ang engineer, ang foreman, ang skilled at ang labor mga kapatid ay dapat sila ay nagkakaisa. Hindi po sila pwedeng magkontra sa isa't isa. Pero of course, yung foreman at yung engineer, yung foreman at yung ating skilled at labor, nakabase po yan sa architect. Nakanya po kasi ang focus naman po ng engineer ay yun na sa quality na. Okay? Nasa quality na, yung calculation na, okay, ilang hollow blocks ang gagamitin, ay ilang hollow blocks, anong halo ng semento, nakuha niyo po, doon na. Pero lahat yan ay nakaano sa design ng architect. Okay, sa design ng architect. Kaya dapat ay makikipag-cooperate si engineer, makikipag-cooperate si foreman, makikipag-cooperate. Pag sabi ng architect, ito na yung design, ito yung mangyayari. Yung design na yan, kung dito ang poste, hindi pwedeng kontrahin yan ng engineer. Okay? Ang gagawin lang po ng engineer, ano ang timplada, okay, ng semento dyan. Yamang yan ay poste. Okay? At yamang ilang floor yan. 10 floor yan, kaya 10 floors yan. Kaya dapat ito yung, engineer na po yan. Pero nakabase pa rin sa architect. Hindi pwedeng baguhin ng engineer yung design. Kasi ang architect na po ang nag-design yan. Okay? Nakakuha niyo po. And then, yung engineer naman, okay, siya naman ang makikipag-usap po sa foreman. Okay? Na dapat itong timplada, ito ang yan. Ngayon, ang foreman naman, may malaki siyang responsibility. Kasi siya yung magre-relay sa mga skilled at mga labor. Dapat alam ng labor kasi kung ang labor tagahalo ng semento, alam niya dapat kung anong hahaluin. Hindi siya dapat mag-create ng kanyang sukat o ng kanyang ng kanyang timplada. Hindi siya magsasarili. Dapat yan ay nakatanggap siya ng instruction mula sa foreman, na yung foreman naman ay nakatanggap ng instruction mula sa engineer. Nakakuha niyo po. Pero ang yung architect, okay, kasi siya yung nag-design. Okay? When it comes to the design of the building, ang architect ang nakakaalam niyan.
Okay? Pagdating sa tibay sa lahat, yung engineer na mukha, nakakaalam yan. Okay, ayop, konting ano lang po. At kung ako po ay may maling nasabi, pasensya na po. Ah, hindi po, yan po yung aking pagkaunawa lamang po pagdating po sa bagay na yan. Ngayon mga kapatid, yamang ito po yung ating pinag-uusapan. Ang topic po natin is the sovereign architect. Okay? The sovereign architect. Naniniwala ko na pagdating sa building, ipagkatiwala natin yan sa mga nag-aaral. Siyempre, yung mga architect, hindi yan basta, hindi yan basta nagising lang pagbulaga architect na. Hindi po. Natulog na mahaba, na naginip, may ginagawa siyang building. Diba? Pagising architect na. Hindi, mga kapatid, dumaan yan sa pag-aaral. Okay, dumaan yan sa pag-aaral at lahat yan, mga kapatid, inaalam yung location ng building, pati yung lupa. Alam ko, pinakikialaman nila dyan. Yung lupa, kaya nagkakaroon ng tinatawag na soil test. Okay, kasama yan sa trabaho ng isang architect. Okay? At nandun na yung design. Lahat pinag-aaralan nila yan, mga kapatid. Pinag-aaralan niya ng architect. Yung calculation, mga kapatid, pinag-aaralan lahat yan ng architect. Hindi basta-basta maging architect, mga kapatid. Hindi basta-basta. Talagang matinding pag-aaral sa mga nakaka-relate. Naniniwala ko na naunawaan niyo po yung ibig kong sabihin. Sa mga hindi nakaka-relate, okay lang yan. Makinig lang po. Okay. At ngayon mga kapatid, pagdating naman sa buhay, yamang mga kapatid, ang di na muna natin pag-uusapan yung building ngayon. Okay, bagamat yamang architect ang isa sa pinag-uusapan natin dito. Inano ko lang para medyo makarelate tayo sa pinag-uusapan natin. Pero mga kapatid, buhay kasi ang pinag-uusapan natin dito. Yan. At lalo sa mga young people sa tanghaling ito, buhay ninyo ang pinag-uusapan natin. Okay? At hindi nyo kailangan ng human architect. Yung mga architect na nag-aral sa mga kilalang school. Okay? Hindi na kailangan nyo na bubuo ng building. Kasi buhay nga ang inaayos natin dito. At young people, the best time to build your life ay yung panahon nyo ngayon. Okay niyo po? Kasi nasa molding process pa kayo. Kaya nga sabi po ng Biblia, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay? Nakuha niyo po, nasa kalagayan kayo, nasa isa kayong kalagayan, sitwasyon, that you are still on process. Okay? Nandun kayo sa molding time ng inyong buhay. Minomold kayo. And the best time na ma-mold kayo, yung panahon na nandiyan kayo sa gayang kalagayan. Team focus, team prep, nakikinig kayo, wala pa kayo sa buhay, pagpapamilya. Habang wala pa kayong pamilya, mga kapatid, magandang maunawaan nyo na ang disenyo ng Diyos sa buhay ninyo. Magandang maunawaan nyo na ang purpose nyo. That's the main role of the architect. Siya ay nakapokus sa purpose ng building, sa design ng building. Yan yung kanyang yan yung kanyang masterpiece. Yan yung kanyang masterpiece. Kaya dapat young people, maunawaan nyo sa inyong murang edad. Ano bang purpose ng Panginoon sa buhay ko? 'Di ba? Ano ba talagang ano bang design ng Diyos sa buhay ko? Yun dapat ang magandang maunawaan. Kaya itong talakay na ito napakaganda. Napakaganda ng talakay na ito. Sa kadila ng mga kapatid, buhay, sabi ko nga, pagbuhay na pinag-uusapan, pag-building ang pinag-uusapan, syempre, hindi yung basta-basta, hindi yung bara-bara. Yung mga architect, mga kapatid, hindi yan, parang kikilos randomly. Pag sabing randomly, yung parang walang direction. Hindi pwede. Bawat decision na ginagawa ng architect, mahalaga. Po, bawat decision, yung bawat design, mahalaga yan, mga kapatid. Hindi yan parang walang laging may purpose. Bawat design, bawat line ng architect, okay, bawat decision kanyang ginagawa, may purpose yan. Sa kadila ng building yan, kung 10 floors yan, kung yan ay ilang floors yan, mga kapatid, could you imagine, may magkamali lang dyan, sablay, yari. Nakuha niyo po, yari pagkasablay, ang design, mga kapatid. Yari yan. Kahit gaano kagaling ang engineer, pagsablay ang design. Could you imagine 10 floor, tapos 2 poste lang? Abay, hindi. Nakuha niyo po, ang architect ay nakakalam kung ilang poste yan. At saan nakalagay ang poste.
Yan ang ano niyan mga kapatid. Kung saan nakalagay ang poste. Ang architect niyan. Pag alam ng architect, teka lang. By the way, ang pundasyon ng building ay nakadepende. Ang lalim ng pundasyon ng building ay nakadepende sa taas ng building. Iba ang pundasyon ng 2 floors, okay? 5 floors. Iba naman ang pundasyon ng 20 floors. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Kung 20 floors ang ipapatay yung building, aba, ang architect, mag-iisip yan na ito ang lalim. Nakuha niyo po, ito ang lalim niyan. At itong poste, itong mga poste ito, bending poste ang kailangan ito, dito nakalagay yan, dito nakalagay yan. Mga kapatid, ibig sabihin napaka-delikado at napakamaselan ng pagbibuild ng building. Ganon din naman lalo na sa pagbibuild ng buhay ng tao, napakaselan. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Hindi pwedeng kikilos tayo randomly na parang walang direksyon. Hindi pwedeng ganoon. Kaya dapat makakuha tayo ng tamang architect, the best architect sa buhay natin at walang iba kundi ang Panginoon. Amen. The best architect, mga kapatid, the supreme ruler, the highest, walang iba kundi ang Diyos. Siya dapat ang ating pahintulutan na mag-design ng ating buhay. Walang iba kundi ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Unang-una, bakit kailangan ang Diyos? Why is God the sovereign architect of our life? Why is God the sovereign architect of our life? Tinalaki ni Sir Condor de Sir Maki na ang sovereign architect na tinutukoy dito, walang iba kundi ang Diyos. Okay? Why is God the sovereign architect of our life? Nais ko ipabot, unang-una, ang Diyos ang lumikha sa atin. Amen. Ang Diyos ang lumikha sa atin and He created us with intent. Amen. He created us with intent. He created us with purpose. It is God who created us. At kung ang Diyos ang lumikha sa atin bilang isang tao, mga kapatid, nilikha tayo physically. Yes, ito ang design. Sabi nga ni David, how marvelous are thy works. Grabe yung pagkakalikha. Si David, ano siya sa pagkakalikha ng Diyos, yung ilong natin, could you imagine? Bilang isang tao pa lang, itsura na, yung ilong natin, no? Buti hindi ang galing ng Diyos eh. Ang galing na architect ng Diyos, hindi nakabaliktad yung ilong natin. Amen? Hindi makakabalik, could you imagine, pag umulan, hindi sasahurin mo, lunod ka. Yung tenga natin nandito. Aba, buti wala dito sa noo yung tenga. Kasi isipin nyo kung dito na sa noo ng tenga, pag may magsasalita, kung ikay lalaki, may magsasalita babae, pakikinggan mo siya, mapapahalik ka. marami tuwa-tuwa dyan. Bakit hindi ginawa ng Panginoon yun? Di sana, nakaisa tayo. Sabi ni Sir John, sana nga. Oh. Pero mga kapatid, ayun ang Diyos magkasala tayo, kaya hindi dyan nilagay. Dito nilagay. Yan. Para pag makikinig tayo, yan. Tega sa bibig. Kaya masyado kayo seryoso. Okay po. Ayun mga kapatid, magaling ang Diyos. Could you imagine yung kamay natin nilagay dito? Yung bibig natin nilagay dito? Isipin nyo na lang. Kung yung bibig natin nilagay dito, tapos yung mata natin dito, andito yung bibig natin sa likod, aba, mahirap kayang kumain. At tansyahan. Dito nakalagay yung mata, nandyan yung bibig. Alam niyo kung bakit? Para pag may nakita pagkain, uy, wow, sarap. Pag dinampot, nakikita ng mata kung saan nilalagay. Matutulungan ng mata, okay, si kamay, na mailagay sa bibig. Nakanya po, yung pagkain. Isipin nyo na lang, kung yung mata nandito, yung bibig nasa likod, yung kamay nasa taas. Mga kapatid, pasensya na kung ano-ano naglalaro sa isip ko pero buti na lang. hindi ako yung designer na, hindi ako yung architect. Mga kapatid, paglikha pa lang yan sa natin na physical body natin. 'Di ba? Na mamangha na tayo. I am amazed that you love me. Ay, iba pala yan. I am amazed. We're amazed kung paano tayo nilikha ng Diyos.
Amen? Could you imagine? Wow, ang galing ng Diyos. Physically, yung pagkakalikha, mga kapatid, makikita mo that there is a person who created us. That there is a sovereign architect, mga kapatid, who designs us. Mga kapatid, sa katawan pa lang natin makikita natin, merong persona. Si David, wow, gulat si David. Amazed siya sa kadakilaan ng Panginoon kung paano siya nilikha. Mga kapatid, wala na tayong problema. By the grace of God, ito na tayo nilikha ng Diyos physically. Pero pinag-uusapan natin dito buhay. Hindi natin pinag-uusapan yung katawan lang. Ang pinag-uusapan natin yung buhay. Kung paano tayo mamumuhay. Are we living in this present wicked world? Na anong pamumuhay? Are we living in this present wicked world that is pleasing to God? Namumuhay ba tayo sa ibabaw ng lupang ito na pleasing sa harapan ng Diyos? Anong klaseng pamumuhay meron tayo? Kaya mga kapatid, buhay ang pinag-uusapan, kung gaano ka-sensitive ang paggawa ng building. Pagbibuild ng building, ganun din ka-sensitive ang pagbibuild ng buhay. At kung pagbibuild ng buhay, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, ipagkatiwala natin yan sa Panginoon. Because it is God who created us. It is God who created us. And we are not just created by God, but we are created by God for a purpose. With intent, mga kapatid. Amen? Yan. Kaya I hope and I do believe na may pagkakatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Sa kadila ng siya nakakaalam ng purpose, bakit niya tayo nilikha. Siya nakakaalam why we are still existing in this world. Siya nakakaalam ng purpose. Siya nag-design ng buhay natin. Okay? At nais ko rin ipaabot sa inyo. Isa pang dahilan kung bakit dapat at kung bakit ang Diyos ang ating sovereign architect. Why is God the sovereign architect of our life? Number 2, He holds authority over all things. Amen. In Colossians chapter number 1, verse number 17. Without Him, sabi niya. Sabi ng Bible. Buksan natin saglit para makita natin. Okay, tingnan natin. We are created by God and for God. Pagpatuloy po natin. Colossians chapter 1, verse number 16 to 17. For by Him were all things created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and what? For Him. And He is before all things. And by Him, all things consist. Kung bakit natin nakikita lahat ng bagay na yan dito sa ibabaw ng lupang ito? Because of our sovereign architect. Walang iba kundi ang Diyos. He holds authority over all things. Yamang siya ang lumikha sa atin. It means He has authority, He has the authority over us as His creation. Nakuha niyo po? I hope and I do believe na unti-unti naunawaan po natin. At pangatlo, okay, kung bakit at dapat lamang na ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Panginoon at kung bakit ang Diyos ang ating sovereign architect. Okay, number 3, He works for your own good and His glory. Ang kagandahan sa architect ito yung architect na totoong architect. Amen. Na talagang detalyado, mga kapatid. Siya yung isang architect na talagang gusto niyang maging maayos yung kanyang ginagawa. Mga kapatid, nais kong ipabot, young people, merong tayong Diyos. Amen. Na kung meron man siyang design sa atin, kung meron man siyang purpose sa atin, that is for our own good. Meron siyang magandang motibo sa pagbibuild ng buhay natin. Okay? Nakuha niyo po, mayroon siyang magandang motibo. Kilala naman natin ang Diyos. Punta na tayo sa impyerno, niligtas pa tayo. Tingnan nga natin, sige ang isipin mo kung hindi maganda ang motibo sa'yo, kung hindi ka mahal ng Diyos. Kaya po, pinag-usapan natin sa all about how God demonstrates His love for us. Mga kapatid, nakita naman natin the demonstration of the love of God para po sa atin. Makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Mag-iisip pa ba tayo na gusto ng Diyos na mapahamak ang buhay natin? Kasi kung gusto ng Diyos na mapahamak ang buhay natin, yung nahatulan tayo sa impyerno,
because we committed a sin, mga kapatid. Eh sana hindi na sana bumaba ang Panginoon sa Kristo sa lupa. Hindi na po sana siya namatay, inilibing at muling nabuhay para po sa atin. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, nagpapatunay lamang yun, mga kapatid, na mahal tayo ng Diyos, at kung i-disenyo niya ang buhay natin, kung iayusin niya ang buhay natin, i-build niya ang buhay natin, naniniwala ko, that is for our own good. Ibig sabihin, siya yung isang architect that is trustworthy. Amen. May mga alam nyo, na hindi naman ako nakaano pa eh. Pero may mga architect din talaga na may problema talaga eh. Pero salamat, ang architect na pinag-uusapan natin dito, not just a human architect, but the sovereign architect. When we say sovereign, supreme ruler who created God, who created us, and that is our God. Ayop, na naunawaan natin. Why is God the sovereign architect of our life? Number one, anong binagit ko sa inyo? Because He created us. And He created us with intent, with a purpose. And number two, He holds authority over us. He holds authority over us, over all things. And number three, He works for your own good and for His own glory. Okay? Ayop, maliwanag po sa atin. Ngayon, meron pong binuksan na talata po, meron pong pinaka-main text na ginagamit po dito, si Sir Maki at maging si Sir Conrad nakaraan. At ito po yung nasa Proverbs chapter number 3, verse number 5. Okay, inuna ko lang po bago yung text na ito na ginagamit po ni Sir Maki ni Sir Conrad para at least pailagay po natin dito. Okay, Proverbs chapter number 3, verse number 5. Sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Upon hearing, mga kapatid, yung kanina, upon hearing those reasons why is God the sovereign architect of our life, mga kapatid, upon hearing those reasons, those principles, mga kapatid, ay naniniwala ko, mas mailalagay natin yung tiwala natin ngayon sa Panginoon. Yamang alam natin, ang Diyos ang lumikha sa atin. And He created us for a purpose. At alaman din natin that He holds authority over us because He created us, and He holds authority over all things in this world. And number three, He works for our own good and for His own glory. Upon knowing that, mga kapatid, naniniwala ko na nararapat lamang na ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Panginoon. At Panginoon, sasabihin natin, Panginoon, ito ang buhay ko. I-design mo, Panginoon. Amen. Panginoon, kayo po ang mag-design ng buhay ko. Kayo pala, Panginoon, ang lumikha sa akin. Young people, napakagandang maunawaan nyo that it is God who created you. And He created you for a purpose. At napakahalaga din na maunawaan nyo that it is God who has the authority over you as His creation. And it is also very important to know, to understand that the purpose of God in building your life, mga kapatid, is for your own good and for His own glory. And upon knowing that reason, why is God the sovereign architect of our life, mga kapatid, naniniwala ko, mailalagay natin yung tiwala natin sa Panginoon. Amen. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Huwag ka na mag-lean. Huwag ka nang mag-rely sa iyong sarili. Don't rely on yourself. Just rely on God. Bakit? Hindi naman ikaw lumikha sa sarili mo. Minsan nagmamarunong tayo. Young people, lalo sa kalagayan nyo na team focus, team prep, nandiyan kayo sa, sabi nga nila, mapusok. Andiyan kayo sa kalagayan na talagang nag-experiment kayo. Andiyan kayo sa kalagayan na napaka-curious nyo sa mga bagay na nangyayari sa buhay ninyo. And sa team prep, nandiyan kayo sa kalagayan, lalo na kung may trabaho kayo, na ang tingin nyo parang you're somebody. Na parang kaya nyo na yung sarili nyo. May trabaho na ako. I can do this by my own. Parang may mga ganun na tayong prinsipyo sa buhay. Hindi ko na kailangan ng tulong. Parang may mga ganun. Pero pansin nyo, sino ang kalimitang sira ang buhay ngayon? Buhay ng mga young people. Buhay ng mga young people. Bakit? Sa kadila lang makita nyo na nag-experiment ang mga young people ngayon. Mga kapatid, young people, kung kayo po ay nakikinig sa akin ngayon,
it is not you who created yourself, but it is God who created you with a purpose. And that purpose is for your own good din, mga kapatid. And for God's glory. Ay, mga kapatid, mga young people, makinig kayo. Sinabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. Aba, mga kapatid, yung mga binigay kong prinsipyo sa inyo kanina, sapat ng dahilan yon to acknowledge God in every decision that we are going to make. We must always recognize God, acknowledge God in every decision that we are going to make para hindi tayo mapahamak. Amen. In all thy ways, acknowledge Him. And there is an assurance of direction. There is an assurance of direction in acknowledging God. Sabi dito, and He shall direct thy paths. Siguradong idadirect ng Diyos ang daan mo. Siguradong idadirect ng Diyos ang buhay mo. Amen. Sabi ko nga sa inyong architect, hindi yan pwedeng gumawa ng decision, magpagawa dyan randomly, hindi. Dapat laging merong tinutumbok, laging merong purpose. At yan ang ating sovereign architect. Yan ang ating Diyos, na pag merong pinagawa sa atin, hindi yan yung parang naalipungatan lang ang Diyos natin. May purpose yan. Amen. Young people, pag in-encourage ka ng Diyos, pumunta na sa church, may purpose yan. That is part of building lives, mga kapatid. Kasama yan sa pagbibuild ng buhay natin. Pag in-encourage ka ng huwag ipagpaliban ang pananambahan katulad ng ginagawa ng iba, di ba? Forsaking not the assembly, okay, of ourselves. Well, hindi dapat natin ipagpapaliban yung pananambahan. May purpose yan, kasama yan, mga kapatid, sa design ng Diyos sa iyong buhay. Amen. At pag may sinabi ang Panginoon, meddle not with them that are given to change. Pag mayroong pinapaiwasan sa iyo ang Diyos na magbibigay sa iyo ng confusion, mga kapatid, iwasan mo na, kasama yan. Part yan ng pagbibuild sa iyo ng Panginoon. Nakuha niyo po, may isang mahigpit, parang ang higpit, kasama yan. Nakuha niyo po, kasama yan. Alam niyo pong architect, pag may kailangan i-demolish, bago makapag-build ng kailangan niyang gawin yon. Part yun ng trabaho niya. Part yun ng trabaho. Pag pinakagusto niya magkaroon ng magandang outcome. Ang goal ng architect ay magkaroon ng magandang outcome. Hindi goal ng architect na magkaroon ng comfort. Nakuha niyo po, sa pagbibuild ng building, don't expect comfort. Nakuha niyo po, andyan yung mag-iisip ka. Andyan yung magtatrabaho ka. Bawat kabilang o bawat labor, bawat skilled, bawat engineer, bawat architect, nagtutulong-tulong yan at hindi sila naghahanap ng comfort to build a building. Mentally, nag-exert sila ng mental effort, physical effort just to build that building because their goal ay magkaroon ng magandang outcome. Alam niyo, mahirap kaya mag-build ng building na merong existing tapos i-demolish mo tapos magbibago ka magbi-build. Mahirap yung ganun. Pero kung kailangan talaga yun wala na tayong magagawa kung nandyan na. Kung meron na nakatayong building na pangit at matagal na, luma, hindi maganda, at dyan magtatayo ng building, kailangan sirain mo na. Kailangan nilang gawin yun para makapag-build ng maayos sa building. Amen? Kaya sa atin, sa mga young people, kung may na-build na dyan, at medyo mahirap. Medyo may existing na Pero kung pangit naman, kung delikado na, kung marami nang mapapahamak, mga kapatid, i-demolish yan, sirain yan. Bakit kailangan pagtiyagaan? Kung may mapahamak pa dyan. Mga kapatid, kung mayroon mang na-build na sa buhay natin, young people, kung kayo'y team prep, team focus, maaaring late na kayo nakarating sa church, o nasa church kayo, pero hindi kayo nakanig ng mga instruction dito, hindi nyo sineryoso, ang pagiging member ng church at dahil doon, mayroon kayong tinanggap na ibang architect ng buhay nyo na nandiyan kayo ngayon sa kalagayan ninyo, nalugmok kayo sa kasalanan, meron kayong hindi magandang kalagayan ngayon, pero mga kapatid, tandaan mo, meron pang sovereign architect na pwede makialam dyan. Yes, maaaring nandiyan na yan. Maaaring may existing na parang ang hirap, sir, gusto ko maging maayos ang buhay ko. Pero parang ang hirap na.
Mga kapatid, hindi mo talaga kaya yan. Ipagkatiwala mo sa sovereign architect. Mara yung nag-build niyan, kaya nahihirapan ka. Ang nag-build niyan yung mundo. You allowed the system of the world to build your life. You allowed your money to build your life. You allowed your emotion to build your life. Kung bakit nagkaroon ng ganyang hindi magandang building sa buhay mo. Pero hindi pa huli ang lahat. Sabi nga ni Sir Conrad, habang nandyan pa ang Diyos, lagi may pag-asa. Amen. Lagi may pag-asa. He can make a way out of no way. Merong nag-build na ng buhay mo because you allow the system of the world to build your life. Pero na find out mo, mga kapatid, na sablay pala. Hindi pala. Kaya puro ka pagsisisi ngayon. Ngayon, ilapit mo sa Panginoon. Panginoon, kung kailangan i-demolish ito, ikaw ang architect. Kung ako man, Panginoon, ang labor. Kung ako man, Panginoon, ako man, Panginoon, ang skilled. Panginoon, sige, titibagin ko to, papahintulutan ko, Panginoon, tibagin ito. At Panginoon, pag natibag ito, hindi ko na muling papahintulutan na ang sistema ng mundo ang mag-build ng buhay ko. Ang sistema ng mundo ang mag-design ng buhay ko. Ang sistema ng mundo ang makialam sa buhay ko. Panginoon, pag nasira na to, magtutulungan tayo, Panginoon, at ikaw na ang papahintulutan ko na mag-architect ng buhay ko. Amen. I will allow you, my Creator, my sovereign architect, to design my life. Amen. Ay, young people, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Andyan lang ang Diyos natin. He is always willing, mga kapatid, to be an architect of our life. Lagi siyang willing na maging arkitekto ng buhay natin, mga kapatid. Kaya, young people, isa sa malaking problema ay pag inalaw natin na yung sistema ng mundo ang mag-build ng buhay natin. Pag inalaw natin yung pera ang mag-build ng buhay natin. Pag inalaw natin na yung barkada natin ang mag-build ng buhay natin. Pag inalaw natin, mga kapatid, young people, na yung iyong emotion ang mag-build ng iyong buhay, ang tanong, anong outcome? Makikita nila kaya that there is a sovereign architect who designed the life of these young people. Pag naglalakad ka dyan, may makakita sa iyo. The way you make a decision, the way you talk, di ba? The way you make a decision, the way na ikaw ay makipag-converse sa ibang tao. Are they seeing na merong isang sovereign architect na nag-build ng buhay mo? O maliwanag na maliwanag, mundo ang nag-build sa batang to. Ang batang to, young people na to, napaka-emotional. Ang daling bumigay sa babae, ang daling bumigay sa lalaki, ang daling maloko ng mundo. Nakikita kaya nila that there is a sovereign architect na nag-design sa buhay natin. Kaya young people, ipagkatiwala mo ang sarili mo sa Panginoon. Amen? Ipagkatiwala mo ang sarili mo sa Panginoon. Wala nang pinaka-the best na architect kundi ang Panginoon. Don't allow the system of the world to design your life. Don't allow your emotion to design your life. Don't allow your money, your riches to design your life. Sabi ng Biblia, he that trusted in his riches is a fool. He that trusted in his own heart is a fool. Mga kapatid, would you imagine? Pag nagtiwala ka sa sarili mo, nagtiwala ka sa puso mo, nagtiwala ka sa anumang meron ka, nagtiwala ka sa mundo, anong sabi ng Romans 12:2? Huwag ka mag-conform this world. Huwag ka mag-conform. Pag sabi conform, huwag mong similar, huwag mong iparehas ang sarili mo sa mundo. Di ba? Huwag ka mag-conform. Huwag ka mag-conform sa mundo. But be transformed by renewing of your mind. Mag-isip tayo, young people. Isipin natin, sino ba talagang architect ng buhay ko? Sino ba talaga ang magandang mag-aayos ng buhay ko? Mga kapatid, young people, walang iba kundi ang Diyos. Kaya sabi ng Proverbs chapter 3, verse number 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. There is an assurance
of direction once you acknowledge God's ways in your life. Young people, ang sarap. Sarap mamuhay na namumuhay ka nang alam mo architect ng buhay mo. Walang iba kundi ang Diyos. Young people, huwag kang papayag na yung pera ang maging architect ng buhay mo. Huwag kang papayag. Tingnan nyo ang buhay ngayon. Tingnan nyo, sa Senado ngayon, tingnan nyo ang gulo. I'll not mention a name. Pero mga kapatid, aware naman tayo sa nangyayari. Tingnan nyo, ganun bang buhay ang gusto nyo? You have money. Pero makikita ang gulo ng buhay. Di ba? Makikita ang gulo ng buhay. Could you imagine may pera? Pero tingnan nyo naman, ang gulo-gulo. Di bali nang walang pera. At least, yung disenyo ng buhay ko, ang Diyos ang nag-design. Amen? Organize. Maliwanag na merong supreme authority, merong sovereign architect na nag-design ng buhay natin. Amen? Yan ang mahalaga. Could you imagine? Ano mo yung pera pero ang gulo-gulo? Diba? Ang gulo-gulo. Tingnan nyo nangyari sa kapaligiran natin. Nakaraan siya, sabi, ang kabataan, pag-asa ng bayan, binigyan ng emphasis si Sir Maki. Paano magiging pag-asa ng bayan? Nakailan, nakita ko nakaraan sa bayan, na viral kasi. Yun sa jeep, punta yung mga kabataan, may dalang bote, may dalang kutsilyo. Anong gagawin nila doon? Anong gagawin nila sa kutsilyo? Ipambabayad nila sa jeep. Anong gagawin nila sa bote? Ipambabayad nila sa jeep. Siyempre, ipangahampas sa tao yun. Ipangsasaksak sa tao. Ang tanong, sino nag-design doon? Hindi Diyos. Maliwanag na hindi Diyos. Kasi hindi ganun mag-design ng Diyos. Ang ipapahawak sa'yo ng Diyos, Bible. Sasakay ka sa jeep, ang hawak mo, Bible. Amen? Sasakay ka sa jeep, may maayos kang kasuotan. Hindi ka sasakay sa jeep na parang napakamahal ng tela. Minsan pagkasama ko yung asawa ko, naglalakad kami, sasabihin ko, mahal na talaga yung tela ngayon. Pag nakakita kami ng talagang come short of the glory of God. Sino nag-design dyan? Na parang nagbebenta. Wala naman sa mall. Wala sa Baclaran, wala sa Divisoria. Parang nagbebenta. Sino ang designer niyan? Mga kapatid, malalaman nyo, di ba? Malalaman nyo sa outcome kung sino ang designer. Kung hindi nyo man makilala ang kanyang tunay na pangalan, ang kanyang pagkatao, malalaman nyo na maayos siyang designer. Amen? Pag nakakita kayo ng isang young people, naglalakad-lakad dyan, na pag nagsalita, parang walang pakundangan. Pag kumilos, parang walang direksyon. Pag gumawa ng decision, parang moody. Pag nakita kayo niyan, kilala nyo na kung sino ang designer ng kanyang buhay. Magulo ang designer niyan. Pag magulo ang isip ng designer, magulo din yung kanyang design. But our God is a God of order. Kaya makikita nyo, sa isang tao naman, na kung saan ay merong Diyos, makikita nyo the way He talk, the way siya makipag-usap, the way siya kumilos, the way siya gumawa ng decision, makikita mo na meron siyang maayos sa designer. Amen? Young people, sana pag tayo naglalakad, sana pag tayo pumapasok sa school, sana pag tayo nakikipagsalamuha sa ibang tao, nakikita na merong designer, merong sovereign architect na maayos. Ay, maayos. Maayos to. Maayos. Di ba? Minsan pag ay, sino nanay? Nanay pa lang, di ba? Sino nanay nito? Anak pala ni ano yan, kaya pala eh. Anak pala ni ano yan, maayos talaga yun. Yun, mga kapatid. Mga kapatid, ang glory palagi dapat sa Panginoon. Dapat makita Panginoon sa atin na mayroong Diyos na nagdi-design sa atin at ang glory sa Panginoon. Let your light so shine before man. And the light that you are holding is not your own light, but that is God's light. Diba? Yung ang Panginoon Kristo ay nandito sa lupa during His earthly ministry. He is the light of the world. But after His ascension, sino na naging light ng mundo? Yung kanyang mga disciples. Amen. Ibig sabihin yung light na kanila yung pinanghawakan is not their own light, but God's light. Amen. Dapat na makita sa atin, hindi liwanag natin. Liwanag ng Diyos. Amen. Impluensya ng Diyos.
na ang Diyos ang nag-design sa taong ito. Amen. Ang Diyos ang nag-design sa atin, na makita sa atin Diyos. Let your light so shine before men, that they may see your good works. Amen. Makikita nila yung good works sa atin. And glorify your Father which is in heaven. Pero ang glory sa Panginoon, bakit alam nila? Nakikita ng mga tao that it is God who influenced that young people. It is God who designs the life of that young people. Glory to God for that young people. Amen. Pag nakita tayo ng tao, ang glory sa Panginoon. Kasi kung tayo lang, hindi tayo magsusuot na maayos, hindi tayo magsasalita na maayos. Kung tayo lang, at ambag lang ng sistema ng mundo ang aasahan natin. Pero mga kapatid, salamat na may Diyos na nakialam sa atin. Kaya young people, young people, young people, young people, nakikinig kayo sa akin, hindi na ako masyado magtatagal dito. It's already 12:54 in the afternoon. Young people, wag yung pahintulutan na paglaruan ng mundo ang buhay nyo. Amen. Ipakita nyo that you have your own sovereign architect. And that is your God. Amen. Young people, dito na kayong members sa church. You are so privileged that God placed you in this church who has the standard, when I say standard, biblical standard, God's standard, na maaring sa ibang simbahan, sa ibang tao, parang ang higpit. CSI kay Pastor Hill, ang higpit. Pero magpasalamat ka. Magpasalamat ka. That is your own protection. Magpasalamat ka na may ganito simbahan na nag-build, nagdi-design ng buhay ng tao. Tingnan niyo yung balikatan. What would you expect to those balikatan delegates who made a decision na magjo-join sa balikatan? 40 na kalalakihan from the CSI and 40 plus from other churches. Andun sila mga kapatid ngayon sa Ramos Tarlac. Sa tingin nyo, sino magbibuild sa kanila doon? Sino magbibuild sa kanila doon? Do you think sistema ng mundo? Doon, wala silang cellphone. Doon, hindi sarili nilang masusunod. Masasanay ngayon sila mag-submit sa authority. Masasanay silang walang cellphone. Pag nasa cellphone, di lumalabas yung anak ko. Sa bahay lang naman, sa bahay nga. Hindi lumalabas yan, kaya hindi nakakaano yan sa mundo. Pinasok naman yung mundo sa loob ng bahay. Cellphone. Mas matindi pa. Hindi nga lumalabas, yan ang matindi. Puro cellphone, kaya hindi na kayang humarap sa tao pag nakikipag-usap. Hindi na kayang makipag eye-to-eye contact. Bakit? Yun lang. Hanggang cellphone lang siya. Nakanya po, hanggang doon na lang siya. Pero doon, could you imagine sa balikatan, walang cellphone for just 5 days or 1 week na walang cellphone. At ang matindi doon, hindi sarili nila masusunod. Mayroong mga authority doon. At ang matindi doon, puro preaching ng salita ng Diyos. Mga kapatid, isipin nyo, kung gaano sila kapalad. Kung gaano sila kapalad. Yes, may higpit. Yes, maaring napipressure ang iba sa kanila doon. Yes, maaring, kasi hindi nasusunod yung gusto nila. Pero mga kapatid, may nabibuild sa kanila. Bakit? Dinidesign na ng Diyos unti-unti ang kanilang buhay that this is life. This is life. Amen? Ito ang buhay talaga. This is life that is designed by God. Amen? Ako po'y bunga ng balikatan and I can testify that balikatan is a great help. Amen. Is a great help sa bawat young people na gusto maging maayos. Kaya salamat mga kapatid, salamat. Salamat sa Panginoon merong balikatan. Alam ko po maraming hindi nag-join sa balikatan. Takot silang gupitan. Takot silang nalaman nilang walang cellphone. To be honest, may mga ganyang dahilan. Nakakalungkot. Anong ibig sabihin ng mga young people na hindi nag-join sa balikatan sa kadela ng yung haircut, hindi nila gusto. Hindi nila kaya na wala silang cellphone for just a week. Hindi nila kayang gigising na maaga. Anong ibig sabihin? Tanggap na nila o tanggap nyo na ba young people
Tanggap nyo na ba, young people? Kayo ang nakakilala sa sarili nyo kung kayo ay hindi nag-join sa balikatan because of the rules and regulations na meron sa balikatan na dapat makatutulong to mold you, to design you in a way that is pleasing to God. Tanggap nyo na ba na mundo na mag-design ng buhay nyo? Tanggap nyo na ba yung emotion nyo mag-design ng buhay nyo? Tanggap nyo na ba na yung cellphone nyo ang mag-design ng buhay nyo? Tanggap nyo na ba? Sa mga young people, ladies, at least narinig nyo po ito. Young people, ladies, kung meron sa inyong ilang dahilan, ay ganun din. O, kasi yung cellphone hindi magagamit. Mga kapatid, pag yan ang dahilan mo, patunay yan, natanggap mo na. Tanggap mo na ang sistema ng mundo ang magdidesign sa buhay mo. Ngayon, asan ngayon ang sovereign architect? Hindi mo ba siya papahintulutan? Will you allow or will you not allow? Will you allow the sovereign architect to design your life or not? Alam mo ba yung sovereign architect ng buhay mo ang magdidesign ng buhay mo? O hindi? Kung gusto mong ang sovereign architect ang mag-design ng buhay mo, sa mga young people, ladies, yung young people men, kung napakinggan nyo to at nagbago isip nyo, huli na ang lahat. Bawi na lang kayo next time. Pero sa mga young people, ladies, nagdadalawang isip pa rin, confused pa rin kayo, hindi nyo kayang wala nito. Hindi nyo kayang mangitim. Kasi nagsa-sunblock kayo, black sun, o ano pa man yan, o ano mang ginagawa nyo, hindi nyo kayang mangitim. Hindi nyo kaya, parang hindi nyo kaya. Hindi kayo sanay sa ganun. Ngayon, nagdadalawang isip kayo, sana, magkaroon na kayo ng fixed na kaisipan, magjo-join na ako sa balikatan. Gusto kong ang Diyos ang mag-design ng aking buhay. Kaya mga kapatid, I hope na maliwanag po yan mga kapatid. Salamat mga kapatid. Salamat for having a sovereign architect who has a good purpose sa buhay po ng bawat isa sa atin. May magandang purpose ang Panginoon. Young people, huwag mong sayangin at huwag mong pahintulutan na paglaruan ng mundo ang buhay mo. Let God be God in your life. And let God be the sovereign architect of your life. Young people, I hope and I do believe na meron tayong natutunan sa hapong ito. At salamat na meron totoong Diyos, the best architect of all times. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Salamat. Could you imagine? Kasuotan niyo yun ni Sir John. Tingnan mo si Sir Romero. Sino architect dyan? Mayroong Diyos. Amen. Kaya palad natin, ang palad, salamat na lamang. Ay, ewan ko, pero yung dating magulong buhay natin, yung nakakilala tayo sa Panginoon, biyaya ng Panginoon. Yung itsura natin na parang hindi natin alam kung kagigising lang lagi. Pero dito, inaayos tayo ng Panginoon. Unang inayos sa atin, mga kapatid, isip natin inayos ng Panginoon. Puso natin inayos ng Panginoon. By the grace of God. Hindi yan inayos ng mundo. Sinira yan ng mundo, pero inayos ng Diyos. Amen. Inayos ng Diyos, mga kapatid, inayos. Salamat na meron tayong Diyos. Kaya I hope and I hope na naging blessing po ang ating pong talakayin sa hapong ito. Muli, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. It's already 1:01 Dalmatian. 1:01 in the afternoon. Ano ba yan? Dalmatian na yan. Okay? At salamat sa inyo pong pagsubaybay po sa ating pong programa. I hope na yung ating mga pinag-usapan ay sapat ng dahilan to give our trust in the Lord. Amen. With all our hearts. Amen. And we will not lean not unto thine own understanding. And we will now acknowledge God in all our ways. Because there is an assurance of direction in acknowledging God. Yun lamang po. God bless you all po mga kapatid. At nawa ay sa buong araw na ito ay mapasaya natin ang Panginoon. Young people, mamaya merong Staying Alive ay pagsubikapan nyo maka-join, and sa lahat po ng kabilang sa Team Prep. Tomorrow meron po kayong programa ang The Preparation. Okay, enjoy watching mga kapatid ay sa ating po mga programa na nakatutulong upang patuloy na tayo po ay maayos ng Panginoon. Okay, yun lamang po. And mag-join po tayo sa ating po mga area activities mga kapatid. Pasayin natin ang ating Panginoon. Walang ating mahal na pastor, pero kaya natin pasayin ang ating Panginoon. Yun lamang, God bless you all po. And muli, to God be the glory. Amen. Amen po.